Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. And so before we start, if you're coming here on my channel for the very first time, please consider subscribing to my YouTube channel to get most up-to-date tips and guidelines traveling outside the country. Hi everyone! Pag-uusapan po natin ang immigration inspection and interview stories. I have 4 different stories na i-share po sa inyo about travelers, ang mga experiences po nila sa immigration inspection, at ang kanilang mga interview stories. Ang first story ay tungkol sa isang frequent traveler kasama ang kanyang mga pinsan going to Hong Kong at ang kanilang mga unbelievable interview stories. Second story ay tungkol sa dalawang magkapatid papuntang Malaysia, ang isa ay na-offload. Another story is a traveler na kailangan i-meet ang kanyang boyfriend abroad. At isa pang very interesting story, first travel niya as a tourist pero nag-work siya abroad for 8 years. The second travel niya, na-offload na siya. Usapan po natin yung mga dahilan kung ba't hindi po sila pinayagang lumabas ng bansa. I-share po natin ang video ng immigration interview experience ng magpipinsan papuntang Hong Kong. Ang immigration story naman po ng dalawang magkapatid na pupunta po sana sila ng Malaysia, Thailand, and Singapore. Pareho po silang first time na magta-travel outside the country. Unfortunately, yung isang kapatid po ay na-offload. So, hindi po siya nakapag-provide ng mga documents or mga requirements na hinihingi sa kanya sa primary inspection and secondary inspection. Nakapasa naman or pinayagang umalis yung isang kapatid niya, hindi na rin po siya tumuloy, hindi na rin po siya umalis dahil maiiwan po ang kanyang kapatid. Importante po talaga na makapag-provide po kayo kung ano man po ang hanapin sa inyo ng immigration officer. Ang third immigration story naman po ay isang babae na nagplan na i-meet ang kanyang foreign boyfriend sa Singapore, and unfortunately na-offload din po siya dahil hindi po siya nakapag-provide ng CFO and affidavit of support and guarantee. So, isa po yung proof of relationship na kadalasang hinihingi kung kayo po ay may sponsor or may imimit po kayo abroad. Ang fourth immigration story naman po ay isang traveler na nagtrabaho abroad for 8 years. So, umalis po siya ng bansa bilang tourist. So, nung in-interview siya, sabi niya siya po ay magtutour sa ibang bansa. Pero, nakapagtrabaho po siya ng 8 years. So, pagbalik po niya ng Pilipinas, gusto na po niya ulit umalis papuntang Malaysia, na offload po siya. Dahil po sa history ng last na travel po niya as tourist, nakabalik po siya after 8 years dahil nag-work po siya abroad. Tanong po siya sa immigration officer kung ano po ang dapat niyang gawin. Ang in-advise po sa kanya, kailangan niya pong kumuha ng sponsorship or guarantee letter kung sino man po ang bibisitahin or pupuntahan niya sa ibang bansa. Ayon naman po sa ating mga kababayan na meron ng offload record, na clear po nila yung offload record nila after ng 3 to 4 travels. So, kailangan po na patunayan na umaalis po kayo ng bansa at bumabalik din po kayo within the validity ng inyong visa or hindi po kayo nag-overstay sa ibang bansa as a tourist. Nakasave po sa database ng immigration ang paglabas at pagpasok po natin ng Pilipinas. So kung lumabas po tayo as a tourist at hindi po tayo bumalik agad, like matagal tayong nagstay sa ibang bansa, ang ilang buwan or ilang taon, magiging problema po siya pagbalik ninyo sa Pilipinas para sa inyong mga future travels. Unfortunately, sad to say, na kapag na-offload ka na once,
magkakaroon ka na ng automatic secondary inspection. So, every time na magta-travel ka, dediretso ka na sa secondary inspection. So, that's why we have to be very, very careful. Kailangan nyo pong maging maingat kung meron pong mga nag-aalok sa inyo ng work, tapos ang ibibigay po sa inyo is tourist visa. Kailangan meron po kayong valid working visa. Hindi po tourist visa ang kailangan na hawak ninyo, kasi magiging problema po ninyo yon pagbalik nyo ng Pilipinas. Kung umalis po kayo ng Pilipinas as tourist at nag-work po kayo abroad, nakabalik po kayo ng ilang months na or ilang taon na, so magiging questionable po yung susunod na travel ninyo. Not unless nagpalit kayo ng status, or kung naging permanent resident kayo dun sa ibang bansa, pag napalitan na yung status nyo or yung passport nyo, or kung hindi na kayo babalik ng Pilipinas, magkukos po siya ng problema sa susunod na alis nyo ng Pilipinas. So, we have to be very, very careful. Kung meron po tayong visa, bago po siya ma-expire, kailangan po natin bumalik sa Pilipinas. Kailangan po natin maging vigilant, kailangan natin maging resourceful, kailangan natin mag-research. Sa panahon ngayon, napakadami pong resources, napakadaming videos, ang daming mga vloggers na pwede nating panoorin at makakuha ng mga tips, makakuha ng mga guidelines paano po tayo makakaalis ng bansa legally and safely. Okay guys, so i-share na namin yung IO experience namin. Ako muna, sa akin sobrang bilis lang talaga. Pag-abot ko ng passport, na good afternoon lang ako. Tinanong lang niya kung kailan ang balik ko. Sabi ko December 31. Tapos tinanong niya anong oras daw na pag sa Hong Kong. Sabi ko 6 p.m. Tapos sabi lang niya, okay, o sige, tatak na, okay na. Ganun lang kabilis sa akin guys. Ngayon, sa'yo kay Mary muna, ano sa... Siya po kasi si JM Bangkisyo, isa po siyang traveler talaga, frequent traveler at vlogger. So, lagi kong pinapanood yung mga videos niya. Bilis lang sa kanya para makadaan sa immigration kasi marami nang tatak talaga yung passport niya. Sa'yo, Mars? Sa akin naman, tinanong kung bakit ang bilis parang biglaan yung booking. Eh di, syempre, sinagot ko na, nakakita kasi kami ng murang flight ticket to Hong Kong. So, green-up na namin yung opportunity. Tapos, tinanong din ako tungkol sa company, kung anong trabaho, ganyan. Ang hingi rin ng picture ng ID. Tapos, tinawag din si Kuya para siguro i-confirm kung talagang magkakasama kami. Nung tinawag ako guys, tinanong ako kung pinsan ko daw ba talaga siya. Hindi tinanong pa sa'yo kung paano tayo naging magpinsan. Oo, sabi niya, diba? sino kasama mo? Sabi ko, mga pinsan ko. Tapos, saan? Sabi ko, ayun no, tinuro ko sila din sa dalawang side. Tapos, sabi niya, paano kayo naging magpinsan? Hindi sinabi ko, yung mama niya tsaka nanay ko, magkapatid. Ay, tapos nung pinatawag ako, sabi ba naman sa akin, tala dito, halika dito. Ganoon ako guys. Pero sabi ko parang wala man lang kahit kaunting courtesy man lang na, sir, punta ka naman po dito sandali. Tala dito. Alam mo yung parang kang batang tinatawag. Correct. Parang siyempre ako lumapit ako. So, minsan ganun talaga. May mga immigration officer na intimidating or ganun lang sila siguro mag-approach yung iba. Dahil sa dami din ng tao doon, araw-araw na interview nila. So, hindi naman laging good mood talaga sila. So, kailangan mo lang mag-relax or chill. So, huwag ka muna masyado magpapa-apekto sa mga ganung sitwasyon. Ako nagsalita. Sabi ko, yes po. Sabi yung pinsan kayo? Ganon. Sabi ko, yes sir. Sabi niya, sigurado ka kasama mo to ha? Kasi i-input ko dito, nakasama mo siya. Sabi ko, yes, oo. Sabi niya, nakailang travel ko na. Sinabi ko this year. Guys, buti na lang naalala ko yung pagkakasunod-sunod ng mga travels ko. Sabi ko, this year, I've been to Singapore, Thailand, Malaysia, 2 Japan. So, parang 6th time ko na ito. Tapos, siguro na-check niya sa system na tama yung pagkakasunod-sunod. In-okay niya na ako. Pinalis niya na ako. Sabi niya, sige, okay ka na. Ganun lang. Tapos, naiwan siya. So, nung naiwan ka, Hindi pa natapos. Akala ko okay na. Oo, akala ko okay na kasi pinalis na si Kuya. Tapos, ayun, nagtingin pa siya ng hotel booking, kung sino nagbayad. Tapos, kung kailan yung balik. tapos tinatakan ka na. Tinatakan na, tapos nakahinga na. Okay. So, ayun po. Yun po talaga yung mga unang tinatanong ng immigration officer kung anong purpose ng travel mo, sinong kasama mo, yung return ticket mo, kung kailan ang balik nyo, and also your hotel accommodation.
Ano pangalan ng pinsan mo? John Michael Kuharas bang tissue? So, binuo pa sa'yo. Binuo. Binuo ko. Tapos sabi niya, hindi siya satisfied. Sulat mo nga. Sabi niya, sinulat ko. Sabi ko, Grabe, no, pinasulat pa. kailangan hindi ako magkamali. Baka mamaya sabihin Dahil hindi tayo magkakilala talaga. Oo, baka ginagamit lang. Tapos ang likot ko, sabi ko, ba't ba ganito? Kaya sabi ko, hindi ako maglilikot. Tapos lumapit na lang ako ng konti. So, nagpakabait na ako. Kasi sobrang ano siya, ang dami niyang tanong. Ang tagal niya talaga, May birth guys. certificate ka? Ha? Gulat ako. Sabi ko, wala akong birth certificate. Nadala. Oo. Kasi hindi yun kasama sa na-practice natin. Hindi ko nga sinama yun. Kasi hindi ko naman in-expect na manghihingi ng birth certificate, Oo. guys. Ayan, kailangan alam nyo kung sino yung makakasama nyo. Kung kamag-anak nyo siya or kaibigan. So, posible kayong tanungin about personal information ng kasama nyo mag-travel. Napaka-importante na alam nyo yung details ng mga papel na hawak nyo. Kasi pag hiningi sa inyo siya pag hiningi ng immigration officer at tinanong po kayo, dapat alam nyo yung details. So, kung sino yung nag-book sa inyo or kung sino yung bumili ng ticket, so dapat aware po kayo sa mga details. Magkakasama sila, group sila na aalis, pero magkakaiba yung immigration officer na nag-interview sa kanila. So, ganun po talaga siya. Usually, ganun siya. Na pipila kayo kung sino yung available na immigration officer, yun na mag-i-interview sa inyo. So, ganun yun po yung nangyari sa kanila. Yun po ang kanilang experience sa immigration officer nung nag-travel silang magpipinsan. So talagang magpipinsan sila, magkakamag-anak sila. Pero kailangan mo syempreng i-prove na magkakamag-anak kayo. Kasi nga, ang immigration officer, iniiwasan lang din nila tayo na masangkot tayo sa mga illegal recruitment, human trafficking. So, that's why kailangan nilang magtanong at maghanap ng mga ilang documents. So, wag naman sobrang dami kasi dati merong naghahanap ng 10 birth certificate ng mga ninuno mo. Hindi naman talaga tayo nagdadala ng documents, lalo na kung tayo ay magta-travel lang. Hindi tayo nagdadala ng diploma or birth certificate kung magta-travel lang talaga tayo kasi hindi naman tayo mag-a-apply. Unfortunately, nakaalis naman silang magpipinsan. So, ganun, kung meron pong hahanapin sa inyo ang immigration officer, gaya ng sabi ni Kim Chu, mag-comply ka, pwede nang lumabas. So, ganun po. Kung naibigay nyo naman po yung hinihingi sa inyo ng immigration officer, papayagan naman po kayong makapag-travel. If traveling with immediate family or children, Pwede po kayong hanapan ng birth certificate. So, kung wala kayong dalang birth certificate, baka meron kayong soft copy or PDF file, meron kayong mga nakasave sa phone. Kasi kung magta-travel lang kayo as tourist, hindi naman po talaga kailangan na may dala kayong birth certificate. So, pwede pa kayong ma-question kung kayo ay magta-travel lang or under tourist visa ang hawak nyo sa passport nyo or magtutour lang talaga kayo. So, questionable kung may dala kayong mga birth certificate or kahit na anong documents. Baka pagkamalan pa kayo na mag-a-apply kayo sa ibang bansa. offloading issues related to previous overseas employment and the legal implications for future travel. Dear attorney, I hope this letter finds you well. I would like to seek your legal counsel regarding a pressing matter involving my friend's travel situation. She was recently offloaded by Philippine immigration officials when attempting to travel to Malaysia on a tourist visa. The issue stems from her prior experience of traveling to Saudi Arabia under a tourist visa, where she ended up working for 2 years. Her employment abroad was not initially declared, and she left the country using a tourist visa instead of an employment visa. Now, she wishes to visit Malaysia for tourism purposes, but her previous travel record and work history in Saudi Arabia seem to have caused the Philippine immigration authorities to deny her departure. Could you kindly provide detailed legal guidance on the following matters? The offloading of Filipino travelers with prior overseas employment, legal implications and considerations. The issue of offloading Filipino travelers at the airport has become a frequent topic of concern, especially for individuals with a history of working abroad under a tourist visa.
In your friend's case, the fact that she previously traveled to Saudi Arabia on a tourist visa but ended up working for 2 years could be interpreted by immigration officers as indicative of potential trafficking or involvement in illegal work. The history of misrepresentation regarding the purpose of her previous travel may have triggered suspicions when she attempted to leave for Malaysia under similar circumstances. Immigration authorities are vigilant about travelers who have a pattern of leaving the country under a tourist visa but have engaged in work abroad, which is viewed as a potential red flag for trafficking or illegal employment. Moreover, travelers who have a record of employment abroad under a tourist visa or other unauthorized visas are subjected to greater scrutiny. Offloading is likely if the immigration officer perceives any inconsistency or irregularity in the traveler's history. Your friend's prior 2-year employment in Saudi Arabia while on a tourist visa may have raised concerns about her current intent to visit Malaysia. Immigration officers may have suspected that her trip to Malaysia under a tourist visa could once again result in unauthorized employment. If your friend believes that the offloading decision was unjust or arbitrary, she may file a formal complaint with the Bureau of Immigration or the Department of Justice.